Sa kanilang batikos sa hindi pagpapatawag ng sesyon ni Senate President Alan Peter Cayetano, binanggit ng Senate Minority ang ginawa raw noon ni Cayetano noong siya ang pinuno ng House of Representatives. Sa pahayag ng minorya, lehitimo raw ang tanong kung inuulit daw ba ni Cayetano ang nangyari noon nang tumanggi itong bumaba at i-convene ang Kamara nang hindi na raw siya sigurado sa bilang ng kanyang mga taga-suporta. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Cayetano ukol dito. Ang tinutukoy ng minorya ang naging krisis noon sa liderato ng Kamara noong 2020 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Kaugnay ito ng term sharing agreement sa pagitan ng nooy House Speaker Cayetano at nooy Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Sa ilalim nito, upong Speaker ng 18th Congress si Cayetano sa loob ng 15 buwan at papalitan ni Velasco sa susunod na 21 buwan. Pero nang palapit na ang napagkasundoang palitan ng liderato, payag man daw si Cayetano na bumaba, iba naman daw ang gusto ng kanyang mga taga-suporta. I'm offering my resignation here and now. Pasensya na po, Speaker Alan, but I object to your offer of resignation. Sa gitna ng bagyong to, dapat mo bang pinapalitan ang iyong kapitan? October 14 dapat ang sinasabing usapan ng palitan ng liderato. Pero mahigit 1 linggo bago niyan, biglang sinuspindi ni Cayetano ang sesyon noong October 6. Mas maaga sa orihinal na schedule na sa halip na October 16. We cannot simply go to the session hall even if 300 kami dyan and say that we resume the session. Diba? Because we can resume on November 16. Nangyari yan sa kasagsagan ng deliberasyon para sa 2021 national budget at para di maipit ang budget, kinailangan ng mamagitan ni Pangulong Duterte at ipinag-utos noon ang pagsasagawa ng special session. Either you resolve the issue sa impasse ninyo dyan and pass the budget legally and constitutionally. Pag hindi ninyo ginawa, ako ang gagawa para sa inyo. Hindi ako nananakot. Wala akong ambisyon manakot. Wala rin akong ambisyon na tatagal dito sa pwestong to na puro problema. Frustrated siya, galit siya, kasi kita mo naman, sabi nga niya sa akin, Lord, hindi lang ikaw napahiya, tayong dalawa. Tapos doon, sinabi na niya after nun, na-denggoy tayo, Lord. So, kitang-kita naman natin, actually, nagulat nga ako sa words ni Pangulo. Kasunod ng utos ng Pangulo, isang session ang isinagawa ng mga taga-suporta ni Velasco, hindi sa Batasan, kundi sa Celebrity Sports Plaza sa Quezon City, kung saan iniluklok bilang speaker si Velasco. I respectfully nominate Representative Lord Alan Velasco for the position of Speaker of the House of Representatives. I so move. Ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo. A man of his word. May isang salita. Sa mabuting halimbawa and for inspiring young government servants like me. Pero kinwestiyon pa rin ito ni Cayetano. Ang gagawin nyo, papalitan lang ako, di ako hahadlang. But you try to burn this house down, you're in for one hell of a fight. Nang magtungo nga ang kampo ni Velasco sa Kamara kinabukasan, saradong pinto ng plenary hall ang kanilang dinatnan. Look what he's doing. He's preventing us from entering the plenary session hall of Congress. He's very childish. Para lang matapos ang boxing, muling namagitan si Duterte. Tapos na po ang boxing. So Malacanang recognizes of course, Congressman Velasco as the new speaker. Our consistent position has been it is the House of Representatives that will choose their leaders, and if it has been ratified, then it is Speaker Lord Alan Velasco. Kasunod nito'y humingi ng paumanhin sa Pangulo si Cayetano. Ang pagkakaintindi raw niya kasi,
Siya ang upong speaker hanggang matapos ang deliberasyon ng 2021 budget. Mr. President, if I made a mistake, mali ang reading ko, misunderstood ko na gusto mong ituloy at tapusin ko ang budget, ako'y humihingi ng paumanhin. Hindi ko intention, never, na hindi ka sundin. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, pinatalsik na bilang congressman si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Kasunod yan ang inihaing mga ethics complaint laban sa kanya. At nakatutok live, si Rafi Tima. Rafi. Ivan, sa botong 265 na pabor, 15-4 ang hindi pabor at 8 nag-abstain o hindi bumoto, ay pinatalisik na ng Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ito ay matapos ilabas ng House Ethics Committee ang kanilang rekomendasyon sa consolidated cases ng kongresista sa Ethics Committee. Matatanda ang 2 beses pinatawan ng 60-day suspension si Congressman Barzaga dahil sa mga paglabag sa Rule 20 ng Section 141A at B ng House Rules o Unparliamentary Behaviors at Section 4AB ng Republic Act 6713 o batas sa tamang decorum o pag-uugali ng isang halal na opisyal. Dahil dito, ang rekomendasyon ng House Ethics Committee, expulsion. Ito na ang pinakamataas na penalty para sa isang ethics complaint. Ayon sa kanilang committee report, ay tila hindi na bago noong 2 60-day suspension na naging ugali ng kongresista. Kaya't sinasabi nila na hindi na ito mareremedyohan kahit expulsion na lamang ang pwedeng maging penalty para sa kongresista. Nasa loob ng sesyon, si Representative Barzaga nang basahin ng rekomendasyon para sa kanyang pagpapatalsik. Ilang kongresista naman agad ang tumayo para questionin ang rekomendasyon ng pagpapatalsik at may ilang nagsalita rin pabor sa rekomendasyon. Kanina umaga ay may pahabol pang ethics complaint si NBI Director Melvin Matibag dahil sa mga akusasyon ni Representative Barzaga laban sa NBI na gusto nilang pasukin ng Senado para daw i-assassinate ang ilang senador. Kanina ay nakausap ng media itong si Congressman Barzaga. In fact, nasa likod ko pa siya ngayon at nagsasalita pa sa ilang miyembro ng media at sinabi niya na hindi raw siya nag-aalala dun sa kanyang expulsion at sa ngayon hindi pa niya pinag-iisipan kung kukwestiyonin niya ito sa Korte Suprema at kung magkakaroon pa ng eleksyon o special elections at kung ano ang kanyang mga gagawin. Sa ngayon niya ay magbabakasyon muna siya. At yun ang kanya naging pahayag na makausap ng mga miyembro ng media. So yan, Ivan, ang pinakahuling balita mula dito sa House of Representatives. Sa ngayon ay nagsasalita pa yung ilang mga kongresista patungkol dito sa kanilang naging butuhan para patalsikin ang kanilang kasamahang si Representative Kiko Barzaga. Ivan? Maraming salamat, Rafi Tima. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Na problema ngayon ang ilang dumalo sa isang event sa Cebu nitong weekend. Ang mga kamera kasi ng kanilang mga cellphone nasira at ang tinuturong rason ang laser na ginamit sa event. Ang side quest ng software engineer na si Miranda nitong weekend. Dumalo sa convention ng mga Bisaya content creators sa kanilang bayan sa Cebu. Pero hindi raw siya nakakuha ng mga picture at video for the gram. Ang kanya raw kasing cellphone, nasira. When I tried to take a picture, dun ko na nakita na sira na yung camera ko. There were streaks, there were lines, and then there was this little dot that looked pink or purple. I tried restarting my phone, but then the damage was still there. Hinala niya ang nakasira sa kanyang cellphone ang mga naka-install na laser sa entrance ng event. Ang experience niyang ito, pinost niya online. At dito niya nadiskubre na hindi lang pala siyang may ganitong karanasan nung gabing yun. I saw some other posts that some other people are also experiencing the same thing. My assumption with the lasers at the entrance were solidified. Paano nga ba nagagawang masira ng hamak na laser ang camera ng ating cellphone? Kuya Kim, ano na? Ang ating mga cellphone camera, merong tinatawag na complementary metal oxide semiconductor o CMOS sensor. Ang CMOS sensor, napakasensitibo. Kapag pumasok dito ang laser, nagdudulot ito ng pagtaas ng irradiance o energy density. Ang resulta, natutunaw yung silicone at microscopic wiring sa loob ng camera. Pag tinamaan ito ng direct event laser, nasisira talaga ang hardware. Halimbawa dun sa magnifying glass na ginagawa ng mga bata pa tayo, no? Kung saan pinofocus natin yung ilaw ng araw para makapagsunog ng tuyong dahon o papel. Malalaman po natin ang laser ang nakasira. Number 1 is yung point damage. Nakakita tayo ng permanenteng pink o white
or purple na tuldok na tinatawag nating dead pixels. Ang line failure, nagkakaroon ng permanenteng guhit na pink or purple sa buong screen. Hardware failure na po ito at kailangan ng palitan ng camera module. Bagay raw na ginawa ni Miranda. I tried reaching out to the event organizers. I sent them a message. I have not received any feedback yet. Nakipag-ugnayan din ang aming team sa organizers ng nasabing event, pero wala pa silang tugon sa aming mensahe. Sa isa namang deleted post, sinabi ng mga organizer, alam nila na mga laser sa entrance nung day 1 ng event ay nakapinsala sa cellphone at camera sensors ng ilan sa mga dumalo. Humingi rin sila na paumanhin dahil sa pangyayaring ito. Bilang tugon, tinanggal nila ang lahat ng laser sa entrance sa day 2 ng event. I'm a bit disappointed. Hopefully, there's some sort of resolution. So yung mga individual na nasira ang kanilang camera dun sa kanilang cellphones, allegedly dahil sa laser, sa event na pinuntahan nila, ay maaaring mag-file ng kaso for damages under Article 2176 of the Civil Code. Basta kaya nilang patunayan na ang direct cause o sanhi ng pagkasira ng kanilang gadget ay dahil sa fault or negligence ng event organizer. Para sa mga event organizer, kailangan po nilang sumunod sa safety standards ng ILDA or International Laser Display Association. Kung pagpapatama ng laser sa mga tao, dapat ang power level ay nasa ibaba ng maximum permissible exposure or MPE. Kung hindi ito calibrated, the standard rule is to project lasers at least 3 meters above the crowd para hindi tumama sa mga mata o kamera. Ano naman kaya ang dapat gawin ng mga dadalo sa event na gagamit ng laser para maiwasang masira ang kanilang mga gadget? Kung may event na gumagamit ng malalakas na laser, gaya ng sa concerts, mahalagang iwasan ang direktang pagtama ng laser sa ating mga camera sensor at pati na sa ating mga mata. Huwag itutok ang camera sa pinanggalingan ng laser beam. Iwasan din ang pag-zoom in sa laser source. Kung gusto mo naman malitratuhan ng laser, mas ligtas kung kukunan ito mula sa gilid kaysa direkta sa projector. Kung professional camera naman ang iyong gamit, maaaring gumamit ng protective filter. Pero tandaan, hindi lahat ng filter ay proteksyon laban sa lahat ng uri ng laser. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24. Dapat ikabahala ng mga naniniwala sa demokrasya ang mga nangyayari sa Senado. Ayon kay Vice President Sara Duterte. Sabi ng bise, ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno pati na ang pera ng taong bayan sa anumang oposisyon. Ginagamit umano ang kapangyarihan para patahimikin ang mga hindi sang-ayon sa halip na tutukan ang mga tunay na problema. Ayon sa bise, malaya dapat ang mga senador at kongresista na gampanan ang kanilang mga tungkulin nang naaayon sa konsensya at malaya sa mga banta, pressure at anumang uri ng pananakot. Good governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question. A government that fears dissent is not demonstrating strength. It is revealing insecurity. And that insecurity is reflected in the direction our country is taking today. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. A fighter and a lover? Magpapakilig sa maaksyong hapon ang tambalan ni Anton Binzon at Shanti Videla sa Kamao. At pag-amin pa ni Anton, gusto niyang makaklose si Shanti off-cam. Makichika kay Nelson Canlas. Nagpakitang gilas at hinangaan bilang bahagi ng isang K-pop group at humataw sa dance floor bilang isa sa mga celebrity dancers ng Stars on the Floor Season 2. Now, Shanti is back and this time, mai-inlove naman ang kapuso viewer sa kanya bilang Chloe, ang karakter na gagampanan niya sa Kapuso Afternoon Prime series na Kamao. Well, yung role ko po dito is anak siya ng kalaban ni Anton pero may konting complications, but ako dito, mabait naman ako dito. Yeah, interesting yung character ko, I would say.
Gaganap si Shanti bilang love interest ni Makmak, ang karakter na ginagampanan ni Anton Vinson sa boxing drama series. And yeah, I'm just really excited po to be working with everyone, especially Anton, kasi we worked din before sa Maka. Magkasama na po kami sa Maka before. So yeah, may familiarity naman. Sa pag-upo ni Anton sa GMA News interviews kung saan kasama ang co-star niyang si Bruce Roland, inamin ng binata na isa sa challenges na kanyang hinarap ay ang mabreak ang ice between him and his new leading lady. I was surprised po nung nalaman ko na si Shanti yung magiging leading lady ko. And she's very professional po siya pagdating sa set. And talagang nandun po yung hunger niya sa pag-aarte. Close na kayo ni Shanti ngayon. Close na agad kayo, ha? Hindi naman masyadong close. Pero I want to get to know her more. Like me and Bruce din. Kamusta ang bonding niyo ni Shanti? Yung bonding namin ni Shanti, gusto ko nga magyaya sa kanya na magyaya kami ni Bruce na mag-carry. Huwag mo damay si Bruce. may sariling ano yan eh. Niyayaya ko nga siya mag-karaoke kasi sa bonding, very awkward kami sa set. Kasi first time ko sabi ko, Shanti, K-pop to. Kinakabahan ako. Abangan kung paano magpapakilig sina Chloe at Makmak sa mas umiinit na mga tagpo sa Kamao. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.